Ni Edith mag-umpisa kitam tayo no libro Pahayag, Kabanata 12, besan tam to buo no kabanata. Kanek, oh. Kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan at ang ulo may karoon ng binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos, tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito isilang. Ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng tungkod na bakal. Ngunit may umagaw sa bata, dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang babae naman ay tumakas papunta sa ilang, sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maaalagaan siya roon sa loob ng 1,260 araw. Pagkaraan nito ay nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ng napakalaking dragon ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng kanilang pagpapatutuo sa salita ng Diyos. At buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasan ninyo lupa at dagat sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam niyang kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipat papunta sa ilang. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Mula sa kanyang bibig ang ahas ay naglabas ng tubig na parang ilog upang tangayin ang babae. Subalit tinulungan ng lupa ang babae. Bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na inilabas ng dragon mula sa kanyang bibig. Sa galit ng dragon sa babae, binalingan niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpapatutuo kay Jesus. At ang dragon ay tumayo sa dalampisagan. Dalampisagan, oh. O amin ko dumana isa ko pahayag labi na idua mo adit mo hedip ta maado to maging halimbawa. Pok na te ebekos, ha? O suluton, kasunod nito ay lumitaw sa langit ang isang kakaibang palatandaan, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatunong sa buwan at ang ulo ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang mga anak na papagsigaw siya dahil sa matinding hirap. Kaya in palaway no makidapat tungkol ta ebekos, tungkol no dragon, tungkol no wago ta umuat no ngewit no dragon, tungkol no el sadi-sadi bege. Amo hedep ka intindihan. Ta siyempre, side ay pala halimbawa o pala kuwatay na kaleta o simbolo.
sida duman to halimbawa no sadi-sadi bege halimbawa ye bakos ye duman o sulutunde ay to bensa Israel. To budi de sabin. Ayon na pangaintindi ko mo hedip duman e intindin pedu obligado besan to kalara bersekulo ta in lawin to kuno tiya duman to pa ako doon no edi. Pinakoy duman deto tin na line up ti Jose. Ti Jose duman to kuwa naging hadi ti Egipto siya na to osluton. Genesis 37 versikulo siyam na naginip muli si Jose at isinilaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip ng araw, ang buwan at 11 buwat bituin ay yumuko sa aking harapan. Ay siyempre, one mismo to gimata at tato sinag at to pala bitun tulinumuhod di ka na. Ta halimbawa di no akomodenan na at halimbawa no at tulang na. Ay komo duman ti Jose o nolong tam ti Jose ay siya to isa no siya to isa de tulang naging 12 sila tulang. Kaya no o sublintam to pahayag ay obligado sabin luway, besang ko luway, isang babaeng nadaramtan ng araw at nakatuntong sa buwan at ang ulo may koronang binubuo ng 12 bituin. O suluton to ben sa Israel. Wana o suluton to kabuuan no mumponalig. Ha? At tabala o suluton na to adinesya man anak. Hedep siya. Besang ko'y Mateo 24, 3 hanggang 8. Nakasulat, isa pang palatandaan ang lumitaw sa langit. 24. Pasensya di kayo. Mateo 24. Ay, nung kamaliak man ko pa. Habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng Maolibo, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at mapagpanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng malabanan at makakabalita ng madigmaan sa iba't ibang dako, ngunit huwag kayong mababahala talaga dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. At kasalukuyan o noluntam kasalukuyan mong yadidi. Habay dumang kagira tibuo ni Gebunay. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Mongyari duman di Pilipinas, di Japan, sa disari bege mo di duman tukuwa yun yung Gebun tayo na maadu lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Kaya tubudi na sabing, pinakoy duman no sublintam tutaino pahayag. Malapit na siya manganak, kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Adinaw ay paabuyado man ay tuben sa Israel ay pinahidepan at naidin pahidepan. O nolong tam de panahon ni Jesus, ay pohidepan sinuk tagi Roma. Kaya mo lamang kuwa ayon no pangaintindi ko, wang ko masabi sigurado wang ko di masabi. Pero adin na budi sabin pohidepan o ultimo to Israeleta, wan naman tikita mato hentil, tato Israeleta to dundenas na mohedep. At kasalukoyan di mong yari, wan kay lube to palabensa alun laben kani taino bensa Israel hanggang ni Edut. Kay labenan mong yadi to mong yadi ni Edut kuwa palapit sa ay to kuwa gira ti Iran tumusa ko pano idya to bensa Israel. O nolong tam de panahon no hapon to Israeleta to linabenan no aliman.
Maadid to pinapatede. Habe pohidepan to Israeleta higit na wanhamak no lahata hentil. Siyempre, kay hentil pohidepan, pero modalang duman kay opeta na isa klase trebu, isa klase kali o alta, ha? O bensa. Pero to bensa Israel, mulat sapul, ay side duman to habe pohidepan. Kaya pinakoy siya di malapit na siyang manganganak kaya't napapasigaw siya dahil sa matinding hirap. Tuloy, isa pang palatanda ang lumitaw sa langit, isang napakalaking pulang dragon, nolontam o sulutun ti Jesus. Ito ay may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Pag-aralan tam dito dumatong tayo na kuha kabanata 13. Pero isa na budi sabin, ay kitindi pala bensa ay kay sa eno duman no gomot na ang nolumtam um, ti Satanas to hadi ti gebunay. Ha? Dahil lahat ta alta mundongol di kana, kaya to pala decision, pwede to makidapat to itumungnol, buwang ko o ideo duman to kapangyarihan no makidapat, pero dahil mondeya duman ti Satanas, ta ino pala bensa, ito pala decision mong yadi tayo no kitong calling ay nakaayon di ka na karaniwan. Pinakoy titidi, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. At ang tumantuy ikatlo, ayon no pa nga intindi na maado, ayon no sabi na maado, peho tukwa bewat bitun, taki ay pala ay anghel. O noluntam ti Satanas ay kay taohan pala anghel at minundongol di ka na to dede na kuwa 1 minute to dede na minundongol no makidapat inumusil ka ni Satanas kaya side dumanto usil di ka na pokoy dumanto kala di duman po to ikatlo peho ikatlo no lahat anghel. Pagkatapos, tumayong dragon sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito ay isilang at tinman to sanggol. Ti Jesus, ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki na nakatatakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamagitan ng tungkod ng bakal. Ti atinman, di obligado di man oslot ti Jesus. Ngunit, may umagaw sa bata, dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. No, intindi tam, kuwa ito balak ni kuwa Satanas, luwa mulat sapul, ginawa na tubuo na magawa tain papatin, to pinakapalamino ni Jesus dahil wana binudi dumatong ti Jesus ti gebunay. At deto panahon duman ako inipon anak ti Jesus, no intindin tam kuwa tayo no Mateo, intindin tam to nakasolat, ay wamang kwa to pala ang tumani kuwa ipogyawede de kade akani. Pantas. Adi na pala scientist de idi pala panahon. To di numatong kuwa sinumunod sid o kuwa o sinumunod sid no biton inangade to biton idi to tande ni Jesus pinanatong de ti Jerusalem pinakoy si ti adto kuwa ti dumanto hadi san ba isisila ya dumanto nakasolat besan ko samba isisila ang Kristo tumugon sila sa Bethlehem. Okay. Kaya tidisid inumangay ti Bethlehem. Nang mabatid ito palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pero nolong taminon butil lumanto to tiheru to hadi tedi. Pagkatapos sino mga ito pantas ka ni Jesus, minupodisid, inadende na kuwa ti Jesus na pala mga halage bege,
bilang pagpodi di kana nang papauwi na ang mga pantas nakatanggap sila ng babala sa pamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ay duman tuminong yadi. Anto'y ginawa ni Satanas. Obligado papatin ti Jesus. Taka sino mapapatay ti Jesus, huwag kitagi pagligtas, nanalo siya. Wadi. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka't dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Kaya ginumawa ti Satanas tapadean inatuos suluton tayo no pahayag, ginumawa siya na padean tayo mapapatay na ti Jesus. Pero onolon tam, wan na napapati, hanggang nawan inumangay, kinumawa sa ti Jesus, inumangay no kudus, tinanggap na to padusa, pero pag-asa ni Satanas nanalo siya. Pero no pamagitan no kudus, agya pinapati to tagapagligtas, minadeig ti Satanas. Ngunit may umagaw sa bata, dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Okay. Kaya dahil minadeig ni Jesus si kamatayan, kasalanan, minadeig na dumatong siya, pag dumatong siya na lobusan, maghadi siya na wang katapusan. Ang babae naman, tuloy kitamtin tayo pahayag, ang babae naman ay tumakas papunta sa isang lugar na inihanda ng Diyos para sa kanya upang maaalagaan siya roon sa loob ng 1,266 araw. Budi sabing 3 taon at kalahati. Ngayon, adin na po natin ito mangyari. Nolong ko mo hedip e kaintindihan. Pasensyahan no mo labo to kaleko. Pero anto ay pinakabudi na ay ponno na tumangyadi. Bakos, wantam kaliptan to, bakos to ben sa Israel, akitidi duman kumaldit. Dekade. Ha? At anto ay mangyari. De tayo no tagibo no 7 taon, to Antikristo ay mga makatidi na kaugnayan tayo no ben sa Israel. At tayo no kalahati no 3 taon, no kalahati no kasunduan de 7 taon, seden nadi, mga piyad siya na ribulto tayo na templo. At wampa kay templo, pwede mangyadi. Ay naidi kumaldit, tumumko pala Hudeo at tumunalig. Besang ko duman sinulot din ni Jesus. Mateo 24, luway. 15 hanggang 22. Nakasulat. Kapag nakita ninyong nagaganap na sa dakong banal ang kasuklam-suklam na kalapastangan to kuwaribulto to ipiad no templo, tinutukoy ni Propeta Daniel, inuwaan ito na nagsasabi, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas papuntan sa kabundukan, ang nasa bubungan ay huwag nang mag-aksaya ng panahon na kumuha pa ng kahit ano sa loob ng bahay, at ang mga nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yun, kawawa ang mga nagdadalang tao at mga nagpapasuso. Kaya kumaldit ha, ipanalangin ninyo na ang inyong pagtakas ay huwag mapataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa mga araw na yun, ang mga tao ay magdaranas ng matinding kapaghatiang hindi pa nararanasan mula ng likhain ang sanlibutan hanggang sa ngayon. At hindi na mararanasan pa kahit kailan. At kung hindi pinaikli ng Diyos ang mga araw na yun, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yun. Anto duman o suluton na, tumangyadi, wampa mongyadi, mangyadi di. Dumatong to sinag, ay pahidepan din to pala Hudeo. At isuksuk sino makidapat at hindi duman to paliwanag tayo no kalada bersekulo.
Pagkaraan nito'y nagkaroon ng digmaan sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipaglaban sa dragon at sa mga kampon nito. Natalo ang dragon at ang kanyang mga kampon at hindi na sila pinayagang manatili sa langit. Itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Itinapon niya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. Ti Odesay, ayon ko onolong tamta, ino libro Hob, ti Satanas ay ubde siya umangay ti langit. Hanggang ti Odesay. Ha? Obligado siya umaged na pahintulot tayo makidapat tayo makimagawa siya. Isipon tam to kani Hob, sinulot na to kani Hob ay panglay mo ti Hob, kuwa wan siya sumpan na kayo, obligado inumaged siya na patawad no makidapat. Pati to pala demonyo ay sunsuble ti langit, numesan. Ayon no isa kwento ti isa ta Samuel, ay kete di demonyo in sunsun no makidapat somdop no kuwa manggulo ka ni Saul. Kaya pati to demonyo makuti langit. Pero dumatong to sinag, ay padayon sinalobusan ti langit. Itae si tigabunan. Modele sabin, wan din siya makusubli. Tato lumaban siya kani Miguel at to pala anghel. Ti Miguel to. At to pinaka pangolo no anghel pag lumaban si no kani Satanas. Ideyosin. Wan din makusubli. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi, dumating ng pagliligtas ng Diyos, ipinamalas na niya ang kanyang lakas bilang hari. Ipinamalas din ni Kristo ang kanyang kapangyarihan, sapagkat itinapon na mula sa langit ang nagpaparatang sa mga kapatid natin araw at gabi sa harapan ng Diyos. Nagtagumpay ang mga ito laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng kordero, sa pamagitan ng kanilang pagpatutuo sa salita ng Diyos, at buong puso nilang inialay ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't magalak ang kalangitan at lahat ng naninirahan diyan. Ngunit kalagim-lagim ang daranasan ninyo, lupa at dagat, sapagkat ang matinding puot ng Diablo ay babagsak sa inyo. Alam nating kaunting panahon na lamang ang nalalabi sa kanya. Siya dumanto pinakamondeya. Ti Odesay. Pero pagpadayon din siya ti di, okay, siya duman habe na kuwa, sa di siya no kuti langit, o isumbong na kitam tayo no makidapat. Puk na no ginawa na ka ni Hob, palay mo i Amerika, siya duman na mo songit, siya kay sinabi wan ayos pag-asa yo, habe na kitam isumbong no hadap no makidapat. Dun laban siya di kitam. Tas siya mismo wang kakapangyadihan gumawa na anto pamanabege budi na gawan hanggang na wampayagan no makidapat. Pero dumatong to sinag, padayon siya ti langit, at antumanta kuwa padayon, antumanta minadeig, dahil no ginawa ni Jesus at dahil kay nalig. Tikitam to mo nalig minadeig dahil po nalegen tam ako dul dumanto kalino no makidapat. Ako dul dumanti Jesus. Kaya agya hanggang na papatin, mo daig duman ti Satanas, dahil no po nalegen. At dahil no edi, pagpadayon siya, ay lalo duman makuha manggulo. Manggulo siya kasalukoyan. Pero lalo siya manggulo. Yedum tuloy ko besa, nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niyang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae ay binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipat papunta sa ilang. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon upang maligtas sa pananalakay ng ahas. Mula sa kanyang bibig ang ahas ay naglabas ng tubig. Yay duman to pala halimbewa, wando mismo kay uwat. Wagot tayo nung ngewit ni Satanas. Kay halimbewa, pag-usapan tam.
ay naglabas ng tubig na parang ilong upang tangayan ang babae, subalit tinulungan ng lupa ang babae. Bumuka ang lupa at hinigop ang tubig na inilabas ng dragon mula sa kanyang bibig. O amin ang kuluay, wang ko lobus ang kaintindihan. Pero ayon no pang intindi, tayo no binasa tamti libro ko a Mateo, dapat kumaldit to ko a Israelita at kay kumaldit. Maari to kumaldit at tumonalig. Habulon sid ni Satanas na pamagitan na alta. Ha? Gunggemit siya dut na alta. Tain humabol. Pero gumawa tumakidapat kado tumasabi kung atin nakabuluhan to, mismo mangyari to, tungkol mawagot, tungkol makuwagawan ni Gebunay, pero gumawa tumakidapat na makapogta ka, tain, tain may ligtas to pala Israel, ta kumaldi. At one din sid, kuwa habulon, kuwa kitid di iligtas tumakidapat. Ha? Kitid di iligtas tumakidapat, mismo na otoko yun to pala Israeleta. O nolong tam ayon no nakasulat ti libro Zacarias to ikatlo katindi ko wa may todde wano man to ikatlo katindi may todde iligtas sa Israeleta to ko aduan mama kuwa papatin tayo no katapusan ay ina to sulot nun to kumaldit no tiad sit kumaldit wantam o nolon side isid okay ay once pabustan lumaki dapat. 3 taon at kalahati ayon no binasa tam tayo no katagibuan mag babae naman ay tumakas papunta sa ilang inato bersikulo 6 tayo no kuwas kasunod ti 13 hanggang 16 pinako suluton to mismo mangyadi isa ta de lebu idua dean anim na po tayo na bersikulo 6 ay tayo nukuha o sila pala bersikulo ay dito 3 taon kalahati. Adi na, iti di impaisip tayo na bersikulo 6 tayo na 10 hanggang bersikulo 16 sinulot na to mismo mangyari. Okay? Sa galit ng dragon sa babae, binaling niya ang nalalabing mga anak nito upang digmain. Ito ang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananatiling tapat sa pagpatutuo kay Jesus. Como wan siya, wan na malap, wan na di man mahabol to kuwa pala Israelita to makakaldit. Sumuble ko asikaso na pahidepan na tumumpunalig at to Israelita wan nakakaldit at tato hentil. Pahidepan na. Menolong tam kasalukuyan, ti Odesay, akte buduman, ti Satanas. Isa ta Pedro 5, versikulo 8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aligid na naghahanap ng malalapa. Aktebu siya ti Odesay. Gunggawa siya na lahat tubuo na magyawa, tain madig kitam. At kitidi ko alta, mismo dumaget, at tupukoy mo naligsid, pero to hinabol de, minadeigsid ni Satanas. Na pamagitan na kasangkapan, na pamagitan na songit, sadi-sadi bege. Poknado ti media ka. Aktebu duman ti Satanas, pero dumatong to sinag, ay lalo duman humedep to mangyari ta iti gebunay. Lalo duman tayo no 7 taon pahidepan ni Satanas tumumpon nalig. Ni edut mo laya kayo. At dahil no kalayaan nyo, kaya nga, dahil no kalayaan ta, mo layak din. Anto duman o habulong ko. Anto man po halagaan ko, yidi to depat sa ino ang wastam. Antuman, balatam habulon to ka ni Jesus, ay paggipit din ibilay sa edin to ko Antikristo, o adyang kitam numakidapat na pagkakataon ti Odesay mismo, tain magpodi, di ka na, tain mabilay ayon no kabudyan na luway kitidi alta, dumaget.
kiti di tao, kiti di medika, ah, tumonalig, wang kay bisa to bilayde, wang kay kabuluhan to bilayde ta, to kano makidapat to kano to sadile de budi, to asikasunde. Pero kay poko ay pagtapos ko to gubudi gawan ko to kano makidapat, wang ko onolo, wang ko dumandi uh, alanganin ko di hatolan no anto man isa ay na angos na alta. Pero tumasabi ko at dapat tam intindin o sulutun na mohedip tumangyari tayo no 7 taon. Maapite e bilay tam. Sa iyak no hadep no gupad mi. Ti odes ay sa duman to petsa ni Edu ay Enero 31, 2026. Mo uwan ninto tidnak ti odes ay. Kaya wan ko nolon ni Edit na udman o kapila. Pila amo sinang to bilay na. No halimbawa kay malay siya, tawan siya kay malay. At ilengon na to bilay na. Kitidiyak masabi tungkol no tidnak. Agyawan siya perfecto. Hinabol na to kanu makidapat. Anto man o habulon yun. Dumatong siya no hadep no makidapat. Tamaapit bilay. Intindin tam adenedin mangyadi to e palabege. Maapit bilay. Habulon nyo to kanu makidapat hanggang na bilay kayo. Payo ko di kayo. Eh,